Prayer lang po, ano Doc? Prayer lang po, tapos diretso na tayo. Oh, sige. Okay, magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Welcome po sa ating trainers training dito sa LCMBSI. Okay, kami po kasi ay kasalukuyan din naka-live dito sa ang mga youth dito sa station ng AWR. Habang ako'y naghihintay din dito sa ating trainers training. Pero naka-backup si Mrs. dito sa atin po sa live. AY po ang host ngayon. Pero hindi ko po gustong ma-miss din itong ating trainers training dahil sa inaabangan po talaga ng lahat ito. It's a great opportunity na maka-join po tayo rito dahil ito po ay isang makakatulong sa ating pong ministry. As we start our program this evening, tayo po muna manalangin. Pagmahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, kami po muling lumalapit ng kapasalamat. Inikilala po namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong kabutihan, at kami po ay nagtitiwala na marami pa kaming matututunan para sa paglago sa aming paglilingkod sa inyo. Especially dito po sa special program ng Trainers Training. Nawa po'y patuloy na bigyan niyo po ng wisdom and power ang aming mga speakers, si Doc Ray at ang iba pa naming mga mag-present po ngayong gabi. Pagpalain niyo rin po kaming mga connect ngayon dito sa virtual school o virtual session sa via Zoom. Pagpalain niyo po ang internet connections, ang aming pong power supply, wala pong maging hindrance sa aming patuloy pong paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa pagdinig sa inyong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po. Bigyan na natin ng panahon kay Doc Ray. Siya po muna ang maunang mag-present ng ating discussion po ngayong gabi. Okay, thank you very much, Doc Arnel. And sa muli ay magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome po to our trainers to train. Ako'y natutuwa at marami tayo sa gabing ito. At hindi lang po yung ating mga faculty, kundi kasama na rin natin ng iba na mayroong mga karanasan na sa pag-train, sa pagbibigay ng mga lectures, karanasan sa pagiging speakers, ay welcome po kayo dito po sa ating trainers to train. Dati po, ang usual na ginagamit ay trainer. Pero ngayon po, hindi na po tayo masyadong gumagamit ng trainer, kundi ang ginagamit na natin ay trainer. Okay? So, ito po ay para sa mga trainers, no? Kaya nga po, ang title natin ay Training Trainers. So, ako po yung mag-share ng aking screen, mga kapatid. Ito naman po ay isang overview lang ng ating pag-aaralan. At hindi ko na nga i-explain ang bawat topic ko nito dahil siyempre i-explain din ito ng ating mga speaker. So, babanggitin ko lang ang mga topics at ang ating mga resource speakers na magdadala nito. At yun po, no? So, mag-share na po ako ng screen. Okay, kita na po ba mga kapatid? Yes, Doc. Okay, so once again, welcome to our trainers to train. Dito po ay ititrain po tayo. Although we are already trainers, we have already the experience, pero ito po ay dagdag kaalaman natin, no? Para tayo ay lalong maging mas epektibo pa, no? Sa ating pagiging trainers. Dahil as trainers, tayo po ay magti-train ng mga chaplains
although ang ating pag-aaralan dito mga kapatid ay very much applicable to any discipline or to any area of study, pero particularly ang ating training is really designed para tayo po ay maging epektibo ng mga trainers ng ating mga chaplains or yung mga gustong maging chaplains. Kaya ang ating theme dito is training for impact, empowering chaplains to effect lasting change. At meron po tayo ngayong mga 18, no? Kasama na po dyan, kasama ng ating mga staff, at kasama na rin ang ating mga faculty na nandito ngayon na sila po ay kapart din ng ating training na ito. Ang training na ito mga kapatid ay may halagang 4,500. That is mostly the training cost. Pag ikaw ay mag-attend ng ganitong 3-day training, isang training na aabot po siya ng 3 araw. Dahil ito po will actually cover around 24 hours, equivalent to 1 CEU, certificate, continuing education unit. Now, kung titingnan natin mga kapatid, ay ang title pa lang nito ay talaga nga pong pang Human Resource Department ng mga companies. No? Kasi ang training ay yan po ay dinadala ng mga HR or human resource managers or sa departamento ng human resource. Ako po ay isang training assistant, actually training officer rather, ng isang multi-million company here in Manila. At iyon po ang company na nagdadala ng men's garments. Men's garments, at ang aming brand ay Michelle Andre. No? Kung kayo po'y nakabili na ng mga damit na panlalaki, men's garments nga po, no? At mga pantalon na ang brand ay Michelle Andre, yun po ang company na aking trinabahuan around 9 years ago, no? Rather 9 years ago, not 9 years ago, but around 20 years ago. Medyo nahalata na po na meron na po tayong edad. Okay? So, sometime in 2005, I trained marketing officers, merchandisers with regards to how to market our products, which was men's clothing rather. At kung gusto niyo, hindi naman ako nag-advertise, ay pumunta lang po kayo sa SM, sa Landmark, sa Robinsons, superstores, ay pumunta lang kayo at hanapin niyo ang brand na Michelle Andre. No? Maghanda-handa lang po kayo ng malaking pera dahil po ang brand na yan po ay ginto. Okay. So, yun po mga kapatid, no? So, training trainers to train. Ito po ang ating sasabakan sa gabing ito at sa susunod pang ilang mga gabi. At napansin ko dito mga kapatid na hindi ko pala na puro italics ang train. Supposed to be, this will be full italics yung train, to train, no? Kaya lang, hindi ko na isama pala yung T na gawing italics. Pero
nang tiningnan ko ito mga kapatid, sabi ko parang ayaw ko nang palitan. Because itong training na ito will really become showers of blessing para sa mga nag-attend ngayon sa gabing ito. So showers of blessing, uulanan po kayo mga kapatid ng blessing pag hindi po kayo kukurap, hindi po kayo a-absent mula sa gabing ito. Dahil pag natapos niyo ito, you will become a certified trainer at as a certified trainer with expertise to at least one topic here, ay babayaran po kayo ni LIMS mga kapatid pag kayo po ay kinuha as a trainer when this particular program is brought to the corporate world. So, yun po ay talagang uulan ang blessings, no? Kaya hindi na natin palitan 'yan. Hindi na natin gawing italics yung letter T. Kasi nakita ko parang mayroong tinatawag na serendipity for that particular word. Anyway, so let's proceed with our overview of this training that we are going to conduct tonight on February 17. Pero may dadagdag tayong isang araw that will be 18, Sunday night. Then our closing night will be 24 of February. Dahil ang ating training ay hanggang 9 p.m. lang po mga kapatid. Bakit hanggang 9 p.m.? Kasi po pag inabot na ng alas 10, alas 9 pasado, ay parang gusto na ni Doc Radyang matulog. Sayang naman din po kung may nagli-lecture tapos tulog na si Doc Radya. No? Baka hindi siya makatanggap ng certificate. All right? So, let's go to the introduction for this training overview. Ako po ang iyong lingkod, Chaplain Colonel Doc Radya, will be presenting the overview of this training. So our purpose for this training is to provide the participants with information that will help them complete the objectives of its lesson in this Train the Trainer workshop. So meron po tayo dito mga typo, error. Ito yung dapat palitan na natin mga kapatid. Tanggalin natin isang period. Okay. At gawin natin capital itong T. Okay. So we have here, tayo po bilang mga participants sa training na ito ay magkakaroon ng information. No? We will be informed para makomplito natin ang mga objectives na tatalakayin natin sa bawat lesson. So in other words, the purpose is to empower us, to equip us so that the objectives of each lesson will really be caught by each trainee, because this is very, very important. Dahil tayo nga po mga kapatid ay isi-certify. Okay? So, this is Train the Trainer workshop. Okay? So, sa pangalawang purpose natin dito ay gusto natin na isama ang mga tools na kinakailangan, no? So you will be provided also with the tools that are needed para matulungan po tayo sa ating mga trabaho sa kung saan man tayo, lalo na pag tayo po ay nabilong doon sa HR as trainers, no? Pero kung nasa simbahan tayo, mas lalo na, no? Dahil kailangan po ng ating mga simbahan ng trainers, yung tama po na pagdala
ng mga training sa ating mga churches. Because we have different ministries. Dami tayo mga ministries. We have the Sabbath School ministries, personal ministries, women's ministries, etc. At ito po ay nangangailangan ng mga trainers na if possible, sila po talaga ay certified. Dahil ang training natin dito mga kapatid would be some sort of a generic, no? That is applicable to any areas I previously mentioned, no? Whether you are training young people for a particular ministry, whether you are training officers for any department or in any department like in the women's ministry, in the Sabbath School department, or whatever department, ito pong pag-aaralan natin dito ay very much applicable. So, we will be dealing with principles, mga kapatid, no? Kung paano ba talaga dinadala ang training. Kaya nga po, ang ating mga topics dito ay talaga nga pong napaka-importante. And when we get that knowledge, we are equipped with the tools that are needed in order to be able to deliver a training that really counts, ay tayo po ay magiging effective na trainers. Lalo na po sa paggawa ng mga presentations, no? Paano mag-deliver din, no? Ng mga presentations sa ating mga attendees or participants. So yung po ang pinaka goal natin mga kapatid, I mean purpose. And the goal of this workshop is to be able to design a training lesson, no? So tayo po ay magdi-design ng training lesson. Paano mag-design? For example, ang training mo ay para sa women's ministry, ang training mo ay para sa chaplaincy, ang training mo ay para sa AY. So, mayroong tinatawag paraan kung paano i-design ang training. No? Then, we also will be able to demonstrate training delivery skills and techniques. Ano ba ang paraan sa pag-deliver ng ating mga training? No? Ano po yung mga techniques? So, ito po tatalakayin natin mga kapatid. So, for day 1, no, and that is tonight, now we will be dealing with the introduction and overview, yung pong tinatalakay ko ngayon. Introduction lang ito, overview. Then, maya-maya, tuturuan po tayo ng mga principles of using adult learning principles, no? So, yung po itatalakayin sa atin ni Major Rama, using adult learning principles. Then, what follows will be for day, for day, okay. So, day 2, that will be next Sunday, no? We will be defining the training need. So, in this topic, dadalhin po sa atin ni Ma'am Leia or Doc Leia. So, tuturuan po tayo how to define the training need. No? Marami pong paraan kung paano natin ma-identify yung need. Hindi lang po basta-basta training. Dapat alamin natin kung ano talaga ang need. Baka sige lang po tayo ng training, sige lang po tayo ng lecture, hindi naman need. No? So, yun po ay tatalakayin next Sunday. So, practically, meron na po tayong isang resource speaker sa gabing ito bilang introductory night. No? Then, ang kasunod niyan is developing the training objectives. The training objectives will be delivered to us by Major Jovin Maction. No? So, yun po ang ating tatalakayin. Then, it will be followed
by developing a training design. Kalimutan ko kung sino yung speaker dito sa training design. Parang si Dr. Arnel. No, Dr. Jun po. John Adelatori, yung developing a training design. On day 4, following day, Sunday, ayan po ay February 18, no, Sunday night. Okay, the topic will be developing and using the visual aids. Ito po itatalakayin sa atin ni Major Adin Placido. At number 7 is preparing to deliver the training. This will be taken up by Captain Charlene Mariano. On the 3rd, okay, I'm sorry, mali po ito, no? This is 4th. This is day 4, no? This is day 4, delivering the training, no? Then we have the practice training preparation. The delivering the training, ito po yung topic na dadalhin sa atin ni Major Aris dapat. At yung practice training preparation will be led by Major May Kalem. Then, on the 4th day, the practice training sessions will be carried by, I think, Dr. Joey Tana. And using the training skills, ito po ay dadalhin ni Dr. Terry Soniga. Okay? Then, I will be closing the workshop on the 4th day na po. That is February 24. So ito po yung coverage natin mga kapatid, and without much ado, ibibigay natin ang panahon sa ating next resource speaker after a break for 2 to 3 minutes. God bless, and may the Lord will guide us as we continue in this particular learning.